Good day everyone, we're here at my channel, Jared Dalusong here. So this is a continuation about the review nung unboxing natin nung Switch SWPA8. Actually, what happened was, kung papapansin nyo, hindi ko muna siya agad i-review because I wanted to check a lot of things about it. Bago ko i-review, gusto ko muna ako mismo yung makatesting. Today is like parang 4 days after ko binili yung unit. So nga pala, what happened was, after ko pala siya binili, ginamit ko agad siya sa gig. I performed last time in a birthday, 60th birthday, tapos ginamit ko siya. I mean, open area siya. And yun lang talaga yung speaker. There was a swimming pool, tapos medyo mga like 30 meters away, doon yung mga pwesto ng mga kumakain. So ginawa ko siya parang monitor style, nakahiga siyang pa ganito. Pahiga, basta pahiga, hindi siya patayo. So hindi siya pababa, paangat, para may monitor ako sa likod. Tapos tumutugtog ako, medyo umulan pa siya. And tinanong ko yung mga friends ko na musician na nakasama ko doon. Sabi nila, ganda raw ng tunog. Kahit sobrang layo, ang linaw doon ng tunog. Pero yung ginawa ko sa volume niya, medyo sagad na rin. Sinagad ko. Kasi feeling ko baka kapusin. Kasi maliit lang naman yung PA8 na pinili natin. Like, basta ganun lang yung size niya. Maliit lang siya. So, for basking lang talaga siya. Pero, tinry ko siya sa gig. And, it gave me results. So, today, nga pala, para ma-demo ko sa inyo, since fourth day ko na siya nandito sa studio ko. And ginagamit ko naman siya sa mga while watching anime or movies. Sobrang nagustuhan ko yung tunog. I don't know, talagang malayo yung quality niya in comparison sa mga nagamit kong portable. Talagang pang professional din talaga. And to make this short, try na natin. Medyo islant natin. So, tamaan yung laptop ko isa. Binaba ko yung laptop ko kasi medyo hindi kasya talaga eh. Sobrang premium ng itsura. Yan ang nagustuhan ko sa kanya. Premium. Tayo, harap natin. The Switch is here. Isa lang talaga yung ayaw ko sa kanya, no? So, pag inopen, hindi ko alam bakit ganun lagi yung mga trip ng mga, ng mga ganitong China-made na speaker, no? Hindi ko alam bakit. Lagi meron yung parang boses na parang Bluetooth mode, ganyan stuff. Yun lang talaga yung nagpapangit. Pero, so paano siya i-on? Hino-hold siya. Hold. For like 2 seconds. O, ano siya. Hintayin mo lang mag-on. Bluetooth mode. Yan, Bluetooth mode. Actually, kung gagawa kasi ng Bluetooth niya, nalagyan ng ganon. Ng ganitong speaker. Kasi, sayang ang ganda na itsura eh. Tapos, pag nilalagyan natin ng mga ganong sound, Bluetooth mode. Ewan ko kung bakit ganyan sa China. Yan ba uso sa China? Meron pang lagi merong sound na ganon, na for alert or whatever. Pero kasi nakaka-low quality ba? Para sa akin lang naman, in my humble opinion, in my subjective naman siya. Baka sa iba okay yun. Pero sa akin kasi, medyo pangit yung bumababa yung quality ng gamit kapag mayroong ganon. Mga salisalita pa, Bluetooth connected. Tama, try ko. So, connect, switch easy lang siya. Connect mo dito, nakalagay switch easy. Try lang ako ng mga AI kasi pagka nagpatugtog tayo ng hindi AI, makaka-copyright. Iharap ko pala muna sa inyo para yung setup ko dito ngayon ay sa 12 o'clock lang, ibig sabihin na lahat 0. So, patugtog tayo. Gamit ko lang doon ay parang master volume niya ay 10 lang. Ang lakas, sobrang lakas niya. 10 lang yung gamit ko dyan talaga, as in kapiraso-kapiraso lang yung volume niya yan. So yung pagdating niya sa lakas talaga, tsaka yung bato and linaw, nabibigay talaga nito. So para sa akin, basking speaker killer doon. Yung boss killer. Yung mga gumagamit ng boss na pagkamahal-mahal, yung Mackie,
Ang dami kasing mga brand na sobrang mamahal, pati yung sa Alto ata, Buskers speaker. Kasi kaya siya naging Busker speaker kasi usually ginagamit ng mga Busker ngayon, mga portable. This one, like this one. Roland Cube. Naku, ang mahal-mahal ng Roland Cube. And in comparison para dito, ito gamitin mo, ikumpara mo sa Roland Cube. Kasi ako nakatry na ako na Roland Cube eh. Roland Cube, parang magsasaksak pa, you need battery and stuff. Ito wala. Na-charge mo na lang, tapos plug and play. Kahit nga wala lang hindi na ipa-plug sa sabihin na nating mixer. Pero ako kasi I advise to use a mixer para mas malinaw mo o matimpla mo yung tunog mo. So yung gamit ko mixer, ito, Soundcraft. Yan, gamit ko mixer guys. I've been using this since yung nasa pa ako El Nido. So ito lagi dala ko pag El Nido, Boracay. Ito lang, as in, sobrang useful niyan. Yan, Soundcraft. Kaya ko siya binili kasi sira na yung last time ko nung na-aksidente ako. Talaga nasira yung speaker. And nakanganga na. Andyan. Hindi ko lang napakita pala nun sa vlog ko before. Talagang wasak pala talaga siya. And akala ko kasi okay pa eh. Pero nung ginamit ko siya sa gig, so mayroon ng may ano na siya, may ground na. And sira na rin yung ibang knobs. Kasi talagang nabali. Siguro nung bumagsak, sobrang lakas ng impact ng bagsak ko sa motor. Nagkaroon ng problem talaga itong mixer. Pero sabi ko sa inyo guys, ito sobrang tibay. Walang tumalo dito. Sobrang tibay niya talaga. Yun nga lang, iingatan mo kasi yung mga ganitong gamit, kahit ano naman gamit basta yung like me, I usually perform in Tagaytays. Lalo ngayon, tag-ulan na, ma-moist. So ang problem, pag na-moist o pasukan ng moist yung mixer mo, nasiksikan niya sa loob, short circuit, talagang sira talaga gamit mo. So ang ginagawa ko talaga kapag naggagantong mixer ako, nilalagay ko rin agad sa plastic niya. May plastic kasi ito sa loob eh. So automatic, pagkatapos ko gamitin, tabi agad naka-plastic para at least nape-preserve ko yung life niya. So yung last time na ginamit ko, naka-4 na ako. This is my 4th time buying this. 4th time. Hindi ako nagpapalit talaga ng brand. Talagang love na love ko to. Never akong pinahamak nito sa gig. Sobrang ganda niya talaga tumunog. Lalo na doon sa violin na electric. Lalo na yung electric kasi ang characteristics ni Yamaha, talaga medyo matapang siya tumunog. May ibig sabihin kong matalim, masakit sa tenga. So, I need this kind of mixer para mapatay ko yung mga frequency na hindi ko gusto. Nagto-tone down ako doon and nagiging compatible kahit hindi ganun kaganda yung speaker ng gamit sa live. Hindi ko pa nagagamit, napapakita sa inyo yung mga plugs. Mas maganda i-review siya during live. Try ko siya dali sa solo and para sa akin, ito na yung Roland, Boss, kung ano-ano pa, Maki, killer. para sa akin, in my own opinion, in my long span of using speaker, ito talaga, ang dami niyang tinalo. Para i-reveal ko sa inyo kung magkano siya, 7,800 only. Napakamura. Ipagpapalit mo ba to sa 50k o 30k o 45k na speaker? Sa quality nung nagagawa niya, sa halagang 7k, ang bilis ng ROI mo. Promise. Kung ikaw ay nagigig kagaya ko, nagsosolo or nagpa-perform sa events, this will be your best friend. Very handy. Ang battery life niya sa akin, napatagal ko siya ng 8 hours. As in, sobrang tipid sa battery nito. Ang ibang klase, never ako nabitin. And the span nung perform ako doon, todo pa yung volume niya. Todo ako todo talaga eh. Kasi kailangan niya magbato ng malakas na sound. Hindi talaga ako nabitin. As in, promise. And ayun lang, siguro yun yung mga masasabi ko sa kanya na pros. And yung cons lang talaga, yung para sa akin yung sound na nagsasabi ng Bluetooth connected, Bluetooth disconnected, yun lang. Sana if may makaisip na magawa o mag-produce ng mga ganitong klaseng budget meal na speaker o mga ganyan portable, huwag nyo nalagyan ng mga Bluetooth connected. Nakakabawas kasi ng ng parang sabihin nito, ng pagka-social, parang gano'n. Anyway, social ka talaga itsura tingnan nyo naman guys, napaka-presentable. Yun lang, so much for the sound test. I will be testing it again sa live pag nag-perform ako with the violin and the mixer. Para alam nyo talaga yung sound na mabibigay na through mixer and stuff and through my full setup, no? Pag pinakita ko na yung full setup ko sa live,
Anyway, yun lang. So, hope you enjoy the video and see you on my next video. Bye!